Update tayo, guys. Mag-update tayo. Ano man ang naganap na update? Yung 13.2 billion nyo, naging ano na? 9.8? Tama ba? Naging 9.8 billion. Ito kasi, mga 9.7 pala, 9.7 billion. Ayan. Ano nangyari? Akala ko ba 13 billion? Ganyan. Ganito ngayon, mga Kojero, puntahan natin yan. Maya-maya konti. Pero nakakatawa lang kasi, parang itong change na to, parang ginagamit daw na ebidensya na scripted daw yung pag-aresto. Oo, scripted daw kasi. Ganun ba yun? Is that how things work? Ganun ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ganun yun. Pero, ganun ba yun? Hindi pa pwedeng dahil estimate lang yung una? Anyway, punta natin yung balita. Ito kasi yung balita. PNP official tally of shabu seized in Batangas is 1.4 tons. Napag-usapan na natin yung kahapon, yung sa van, di ba? Sabi natin, kahit yung pinakamaliit na van ni Photon can carry an approximately mga 1.2 tons. Pinakamaliit yun na commuter van. Pero walang ano yun, tanggal upuan, walang ibang ano. Upuan lang yung sa harap, sa pahinante at sa driver. Yun lang yun. Tapos sa likod, wala kang ano doon. Sahig lang yun, puro sahig. 1.2. Pinakamaliit. Yung kanilang mas malaki, yung 19-seater, pero pag tinanggal mo lahat ng upuan sa likod, kaya hanggang 1.6 or 1.8 if I'm not mistaken. Tama ba? 1.8 tons. So pasok na to, itong 1.4 tons na to, di ba? Ngayon, mga Kochero, sinasabi nila, kaya daw dineclare yung official tally ay 1.4 tons para ma-justify daw yung van na ginamit. Talaga? Saan kayo nakakita, mga Kochero, na yung announcement ng PNP or PIDEA ay nag-a-adjust sa narrative? Kailan pa nangyari yun? Sige nga, pakita nga kayo sa akin ng article na kung saan meron ng unang announcement tapos nagbago dahil iba yung paniniwala ng mga tao. Nagbago yung announcement. Uy, sabi daw ng mga tao ganito. Hindi yan totoo, ganyan. Baguhin natin yung announcement natin, sabi ng PNP. Ano ba naman kabobohan yun? Bago tayo magpatuloy sa ating topic, tayo muna ay babati sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede tayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Take note, gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayong magpadala sa Pilipinas through GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan o, Coach Jarrett, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. But anyway, even if it is 1.8 tons, alam naman natin, mga Kochero, na ang suspension ng sasakyan ay pwede mo pang i-overload yan by a few more kilograms. Pwede mo i-overload yan. Tapos kung matagal mo nang ginagawa to, kung ito talaga yung negosyo mo, iaano mo pa yung sasakyan. Imo-modify mo pa yan para makapag-carry na mas mabigat, di ba? Palit suspension lang naman yan eh. Papalit ka ng spring, papalit ka ng tawag dito, cylinder. Ano ba ipapalit mo dyan? Di ba? I-raise mo yan ng mga additional 2 inches, di ba? Para kapag nilagyan mo ng load, pag bubagsak niyang ganyan, hindi tatama sa gulong, di ba? There are many things you can do, lalo na kapag negosyo mo yan. Oo, so hindi ako nagulat na pwede yon, lalo na kung yung base mo,
yung base mo, yung base model mo, kaya na ng 1.6 tons. Pakinggan muna natin yung balita. Ito yung balita. No less than the President has stated earlier po na there are indication na galing po sa labas itong mga illegal drugs, but I hope you understand we really cannot give more details dahil nga po as we speak yung ating pong intel operatives are conducting investigation and possible follow-up operation po. Iba ang markings at packaging ng nasabat na shabu sa Alitagtag, Batangas noong Lunes kumpara sa mga nakukumpiska nitong mga nakaraang taon. Kaya ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naniniwala sila na hindi ito gawa sa Pilipinas kundi nagmula ito sa ibang bansa. Base sa mga nasabat sa mga nagdaang operasyon, nakabalot sa mga nakukumpiska nitong mga nakaraang taon. Kaya ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naniniwala sila na hindi ito gawa sa Pilipinas kundi nagmula ito sa ibang bansa. Base sa mga nasabat sa mga nagdaang operasyon, nakabalot sa tea bags ang droga na may Chinese markings. So iba po ito. Yung nakaraan kasi, yung mga nakaraan daw ang aresto na malalagat tong kalalaki, nakabalot sa tea bags na may Chinese marking. So most probably, and alam naman natin to mga kotsero, si China nag-i-import talaga ng drugs yan. Nag-i-import yan sa Pilipinas ng shabu. And I think that's part of their strategy. Bakit? Kasi ginawa na sa bansa nila yun eh. Ginawa sa bansa nila yun. Ang gumawa sa bansa nila nun si Europe. Si Europe, binagsakan sila ng opium. Dahil binagsakan sila ng opium, na-addict yung mga tao, humina yung estado, kaya merong panahon na napasok sila si China. Yan yung Opium Wars. Ayun, sabi ni Daddy Rico Gaming. Ayan, yan. So Opium Wars. Opium Wars. Yun. So ako lang naman, kutob ko lang. Na isa sa mga strategy na gustong gawin ni China sa Pilipinas is to keep everyone hooked in drugs. Tapos, di ba si Digong, ano daw siya? War on drugs. Pero lahat ng Chinese na drug lords, wala siyang ginawa. Si Peter Lim. Ano ginawa? Ano nangyari kay Peter Lim? Wala, no? Di ba? Nakaalis lang ng Pilipinas si Peter Lim. Galing. Oo. Yung war on drugs ni Digong, mga kotsero, pag Pilipino ka at low level ka lang, mga pusher, ganon, patay ka, tukang ka. Pero pag drug lord ka na Chinese, ay, makakatakas ka. Ganon ka walang hiya yung war on drugs ni Digong. Kaya, di ba? At yun po yung pinag-aakalan ngayon. The PNP already coordinated in close coordination with PIDEA and our foreign counterparts to determine and study the possible origin po nitong illegal drugs dahil iba po yung markings and packaging po niya. Iniimbestigahan na rin ang abandonadong yate sa Nasugbu, Batangas na hinihinalang pinagsakyan ng naturang kontrabando. Sinabi pa ni Colonel Fajardo ang naturang droga ay ibinyahi mula sa Nasugbu patungong Maynila bago ito masabat sa checkpoint sa Alitagtag. Alam po natin ang Batangas po ay malawak po yung coastal areas dyan. So yan ngayon po yung subject ng ating investigation and intelligence build-up po. That is the main reason why we cannot give more details so as not to compromise po yung ongoing follow-up operations po. Kasama aniya sa patuloy pang inaalam ng PNP ay kung sino-sino ang kasabwat ng suspect na si Ajalon Michael Zarate. May mga kinakausap na po tayong tao, including yung areas kung saan last seen itong suspect po natin, including yung ibang mga personalities. But I really cannot give details for now dahil I'm not at liberty to reveal other details. Dahil sabi ko nga, while I have some information, I don't want to be the cause of kompromiso po ng mga tropa po natin. Ang suspect na si Zarate ay nasampahan na rin ang kasong paglabag sa Section 5 Article 2 o Transportation ng Illegal Drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibang kaso din aniya ang kakaharapin nito
Bunsod naman ang paggamit ng mga peking plaka ng sasakyan. Oh, may peking pa. May mga initial verifications na rin po tayo, pati na rin po yung ibang mga plaka na obviously ay fake po doon sa loob ng sasakyan. So, maliban pa nga po sa kaso ng Section 5 ay may mga kaso pa pong kakaharapin itong suspect for using fake plate numbers po. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na tapos na ang inventory sa naturang droga at na-turn over na ito sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mula sa naunang estimate na 2 tonelada na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos, nasa mahigit sa 1.4 tons na lamang ito na nagkakahalaga ng mahigit sa 9.6 billion pesos. Leia Ilagan. Ayun. Pero nag-comment din dyan ng PNP, dyan sa bawas na yan. Ano bang sinabi ng PNP? Ito yung paliwanag nila. Yung almost 2 tons na ibinigay was just an initial estimate of PDEA na base sa itsura at laman ng sako. Pero wala pa pong actual counting na nangyayari doon. Although, wala naman talagang wala naman talagang problema doon. Hindi ko lang alam kung bakit kung bakit issue yan. Hindi ko alam ba't nila ini-issue yung nabawasan ng ilang a few hundred kilos. So, ba't ko nabawasan? It just means, mga kotsero, ganun lang naman kasimple yun eh. Maski naman nung binalita kahapon, sinabi estimate eh. Estimated 2 tons. Estimated. Pinost ko sa Facebook ko kanina eh. Yun yung balita talaga. It is estimated at 2 tons. And the 2 tons is equivalent to 13.3 if I'm not mistaken. Kung magdo 2 tons siya. Eh hindi eh. Bakit? Ano ba kasi itsura? Tigtakita niyo naman yung itsura ng mga lalagyanan, di ba? Oh. Naka-plastic pa yan. Nakasako. So ibig sabihin, pag tinignan mo, mukhang to, siguro mga nasa 1 kilo yan or nasa 25 kilos ang isang ganito, ganyan. Estimate lang, tinignan mo lang eh. Tapos, mga kotsero, after estimating, na-estimate, binilang yung estimate. So, ang lumabas ay nasa 1.4 tons compared to the 1.8. So, nabawasan ka ng 400 kilos. So, I think that is still within the tolerable margin of error. Nasa margin of error ka pa. Ilan lang naman yung nabawas. Buti sana kung malayo. Buti sana kung yung ang estimate is nasa 1 ton. O let's say ang estimate nasa 1.8 ton. Tapos ang bilang nasa 500 kilograms. Di ba? Parang yun, malayo talaga yun. Napakalayo nun. Imposible yun. So ano ba? Ano pa gusto nila? Na kapag merong merong checkpoint, meron na rin timbangan doon? Para sure? Walang ganun. O di alam na kung bakit ka nagche-checkpoint. Pangalawa, napakahirap pag-install nun. But anyway, malino naman ang estimate eh. Pero ang gusto nilang palabasin is, hindi kasi nagkamali lang kasi yung script eh, nagkamali kasi yung drama ng administration. Kaya dahil gusto nilang i-justify yung sa photon na truck na ang kaya lang kasi niya is 1.6 tons eh. Kaya kailangan ibaba ng 1.4 para pasok. Mukhang kayo yung gumagawa ng script eh. Mukhang sila yung gumagawa ng script. Ang linaw-linaw oh. Kahapon pa sinasabi, estimate lang. Estimate. Then, nung natapos po yung inventory kahapon, ang nabilang na lahat ng laman ng sako, it turned out na nasa 1.4 tons yung official count ng mga illegal drugs. Ay, ganoon naman talaga. Kasi baka mamaya, binilang nila isang sako lang, inassume nila na yun sa lahat, iisa ng laman ng sako. Paano kapag kulang-kulang sa iba? Halimbawa, sa isang sako, may 10. Let's say may 10 tagsa 10 kilo. 10 tagsa 10 kilo sa isang sako. Doon sa susunod na sako, 8 lang. 8 tagsa 10 kilo. Di mag-iiba na agad yung numero mo doon. Buti sana kung fake news. Kaso hindi. Yan, nakikita mo. Ay, kita-kita. Ano ba yan? Pangarap? Ano ba yan? Panaginip? Nananaginip ba ako pag pinapanood ko to? Hindi ba drugs yan? Kinumpirma nila, tinesting nila. Drugs daw yan. Ano ngayon? Kung nabawasan ng 200, 400 kilos. It doesn't matter.
What matters is, may huli ka na 1.4 tons. Yung 1.4 tons na yan, hindi na pupunta sa kalsada yan. Sabi pa, Fajardo likewise said that the figure released by the Batangas police was not a corrected version, as she shut down any implication that the confiscated narcotics might have already been lessened. Baka daw kasi may nagnakaw na, baka may kumuha na, kaya nabawasan na yung nakuhang yung nabilang. So sabi ng Batangas ng PNP, hindi pa kasi corrected version yung hawak ng PNP sa Batangas. Ano ba ibig sabihin ng estimate? Tagalog, tansya, o tinansya nila. O okay, so tinansya nila, yung tansya nila malapit sa katotohanan. O di maganda na yun. That's a good okay na yung batting average na yun. Kesa yung 1.4 tons na yan, naibebenta. Diba? Kesa naibebenta. At least dyan, yung 1.4 tons na yan, na-document na, igagamitin ng ebidensya, yung mga documents, etc. etc. Tapos, i-incinerate na yan. Dapat i-incinerate. Unless maulit yung nangyayari nung panahon ni Digong, na magkakaroon tayo ng pulis na katulad ni Mayo, magpupuslit, ilalagay sa pawn shop. Di ba? Alam nyo, siguro kung meron man ako nakita pagkakamali dito ng PIDEA tsaka ng PNP, tsaka ng DILG, is in-involve nila agad si PBBM. Dapat hindi mo nyo muna in-involve si PBBM hanggat hindi pa kumpirmado yung actual number. Kasi syempre nagsalita kahapon si Presidente. Nagsalita siya kahapon. Diba? At ang pinanindigan niya or ang tinayuan niya is yung what do you call this? 13 billion. Yun yung kasi yung pinanindigan niya eh. Yun yung tinayuan niya eh. So sana si PNP, si DILG, si PIDEA, bago nyo i-involve ang presidente, siguruhin nyo muna yung actual number. Kasi nadadama yung presidente. Nadadama yung presidente. So, kalmahan nyo lang. Siguraduhin nyo muna na tama yung number. Oo. Para hindi napapahiya din yung presidente. Kasi, although 9.6 or almost 10 billion is not far from 13 billion, pero, di ba? Kalmahan nyo lang kasi. Kalmahan nyo lang. Ito kasi yung isa pang nakakatawa sa mga sinasabi nila. Nitong mga bumabatikos dito sa drug hall. Ito yung identity nitong si Ahalon Michael Sarate. Oo, nabasa ko to, binagsen sa akin kagabi. Pagkatapos ng live stream. Sabi niya, ang batikos nila is, bakit naman ang isang US military CrossFit trainer papasok sa drugs, etc., etc. Is it impossible na mangyari yun? I mean, sorry, may mga athletes nga na pumapasok sa bumabagsak sa doping. Athletes yun. How much more mga kotsero, mga what do you call this? Other people who are also, hindi naman, kahit di sila user, pero nagka-transport sila ng drugs. Is it impossible? Really? Is it really beyond comprehension na it will happen? May mga abogado nga tayong troll eh. Is it really beyond comprehension? Kasi, ito kasi yung sinasabi nila. Ito yung may isang example na sinend sa akin to ng article ni Spot PH. Ito kasi yung sinasabi, according to US Army soldier turned CrossFit trainer Ahalon Michael Sarate. Ayan. CrossFit, etc., etc. The workouts are hard and blah, blah, blah. So, kaya doon nila binabase yung yung credibilidad ni Kuya. Kasi hodang US Army soldier, tapos na-feature sa mga ganitong write-up, etc., etc. So what? So what? Hindi ba siya pwedeng maging drug courier pag gano'n? Hindi ba siya pwedeng maging drug mule? Drug mule pa siya ni PDD.
Drug mule pa siya ni PDD. Ayan. Kaka-aresto lang last month. Nasa ano siya ng Syracuse? Sa US, alam niyo yung Syracuse. NCAA yan. NCAA sa Amerika. A former Syracuse basketball player was arrested on 2 felony charges at the Miami airport. He is accused of working as rapper Sean Diddy Combs' alleged drug mule. Hindi nga natin alam na si Sean P. Diddy Combs nagdi-deal ng drugs, nagdi-deal ng cocaine. Talaga? Nagdi-deal pala siya ng cocaine. Rapper 'yon, sikat na rapper sa Amerika 'yon. Ito pa, baka lang. Ito, tingin nyo ba hindi ito pwede maging drug mule? Palibasa, maayos sa itsura. Instagram models. British model jailed in Peru for trying to smuggle cocaine. O, drug mule din. British model. Is it really impossible that high-profile people will deal and or do something that is illegal? It's not impossible. To say na imposible maging ganyan kasi mukhang ice naman ni Kuya, US Army siya, etc. Napaka-naive mo naman sa mundo. Di ba? Panggap ka na naive? Inosente? Pa-inosente, ganun. Mga expert nga daw di ba? Trolls ng China. Expert daw. Troll naman ng China. What the heck? Pero ang importante mga kochero, it doesn't matter kung nabawasan man siya ng 200 tons or 200 tons, 200 kilos or 400 kilos. Ano yung importante? You have 1.4 tons of illegal drugs na wala na sa kalsada. At the best part is, walang patay. The best part is, walang engkwentro. The best part is, nasa 300 plus pa lang din ang patay sa drug war ni PBBM. Yun yung best part dyan. Kesa naman yung ganito, 6,252 in a matter of 6 years. Lang yan. Ito nga nakakatawa kanina. May nag-comment sa post ko, sabi niya, bakit? Sigurado ka ba? Wala namang video o picture na magpapakita na talagang yan yung laman ng van eh. Sabi? Oo. Sabi ko, wala ka rin namang picture or video na mapapakita na hindi yan yung laman ng van. Ganon sila kabobo mga kochero. Ganon sila makabobo mag-argue, promise. Wala naman kayo ebidensya na hindi yan yung laman ng van eh. At least yung nag-checkpoint, meron siyang kasama na magpapatunay na yun na ang laman ng van. Buti sana kung Buti sana kung mag-isa lang yung pulis, walang ibang tao doon, walang makapag-verify na yun talaga yung ganap. Kaso hindi eh. Checkpoint yun eh. Ang daming pulis doon. Ang dami din taong nakaposte doon dahil sina-checkpoint sila. Diyos ko. Ang bobobo talaga, promise. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magsusuporta kay Digong kasi kapag sumuporta kayo kay Digong, automatic, ang common sense at logic should go out of the window. Kaya huwag kayong susunod. Huwag kayong susuporta kay Digong. Kasi wala na siyang sense. It doesn't make sense anymore. Diyos ko. Tapos meron pa nagsabi, ba't gagamit ng van, ganyan-ganyan? Anong oras ba nahuli? If I'm not mistaken, umaga yun eh. Umaga yun. Or tanghali, nahuli. If I'm not mistaken. Baka pasok sa truck ban. Tsaka alam nyo kasi mga kochero, the goal is to be inconspicuous. Sa Tagalog, hindi obvious. Kung magtutulak ka o magiging drug mule,
Ang goal mo is hindi maging obvious. Hindi mo naman siguro i-announce na, oh, nagtutulak ako ng droga, etc., etc. Natural. So, ang kukunin mo sa sakyan yung hindi pagdududahan. Diba? Kung yung mga, kung yung mga SUV yan, o tulad nito, commuter truck, commuter van, etc., etc., iisipin lang nung nanghuhuli, baka may lang yan, baka may mga pasahero lang yan, baka pogo lang yan. Di ba yung mga pogo, super tint yung baka pogo lang yan, nagka-transport ng tao, o baka kolorum na whatever, etc., etc. Ganun lang yun. Hindi nila pag-iisipan. Lang yan, nahulihan na nga ng mga peking plaka So, ibig sabihin, di natin talaga alam kung anong rehistro ng sasakyan na yun. Tapos, may connected pa na yate. Grabe, may yate. No? Imported talaga. Feeling ko talaga galing China yung droga na yan I have a feeling talaga na galing China yung droga na yan. Na yung mga kumakalat dito sa Pilipinas sa drugs, most of them are manufactured in China. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you next time sa ating next Go Giant Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Bye. See you. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?